So, start tayo sa ating word. Kinausap ako ni Pastor, sabi ko, Pastor, anong magandang topic? Sabi niya, position yourself to receive God's blessing. Sa isip-isip ko, masarap yun. Una ako matuturuan ng Panginoon. No? Ganon talaga yung privilege ng nagsasalita sa harap. Bago ako maibigay sa inyo, ako muna yung tuturuan ng Panginoon. So, masarap talaga. No? Let's pray. Lord, thank you, Lord God, sa araw na ito, Lord. Lord, we believe your message is for us today, itong panahon na to, itong season na to. Thank you, Lord, this January to start the year right, and with you, O Lord God, and with your Holy Spirit, O Lord God, we praise and thank you, Lord. Kayo, Lord, ang manguna sa amin, Lord God. Ibalot ninyo kami, Lord, ng banal na Spirito, Lord, at ang dugo ninyo. Let your word be for us, O Lord God, each and every one of us. Thank you, Lord God. Bless your name, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Position yourself. Ang title natin, Position Yourself for the Blessings of God. Identify muna natin bawat isa. Okay? Position yourself. Ibig sabihin, una-una, yung right relationship natin sa Panginoon. Bago ang lahat, kailangan tama muna yung relasyon natin sa Panginoon. Ibig sabihin, maayos, no? Walang duda na ang Diyos ay talagang tinawag tayo at niligtas tayo. Right mindset or character. Kasi ang totoo, ang mind natin yung battleground, no? Doon mo talagang pinaprocess. Kasi parehong sitwasyon, dalawang tao, pero yung isa, positive thinker siya, yung isa negative thinker, iba yung sitwasyon, parehong sitwasyon, pero iba yung outcome dahil sa mind. Okay? Right place. Kailangan tama yung lugar. Isang example dito na naiaalala ko, yung feeding of the 5,000, yung bata, dala-dala niya yung isda niya at saka tinapay, na-feed yung 5,000. Nasa right place siya at the right time. At hanggang ngayon, 2,000 years later, pinag-uusapan pa rin siya. Na itong baon ng bata na to, nakapag-feed, no? Sa panahon na yon, di ba yung mga apostles, naisip nila, Lord, pauwiin na lang natin to, imposible natin to pakainin. Di ba? Imposible natin. Pero yung bata, dahil nasa right time, nasa right place, nung inoffer niya yung ano niya, napakain yung 5,000. Lalaki lang yon, puwera yung babae. At saka mga bata. Okay? So, right place, right season or time, panahon. Kasi, tayo lahat, no, dumadaan tayo nung bata ka pa, high school, college, iba-iba yung season. Ngayon nga, sa office, basketball, kayo na lang. Yung isip na lang yung tumatakbo at nag-shoot eh, pero yung katawan hindi na eh. May mga season sa buhay natin, yung iba-iba, no? Yung peak ng health mo at peak ng kalakasan mo, okay yun. Gamitin mo yun for the glory of God. Okay? Kasi darating yung na nagme-mellow down na, no? Hindi na testingin ninyo maglaba. Okay? Pag 30 ka pa lang naglalaba, okay lang yun. Kahit bundok yan, okay. Pero pag 60 ka na, 70, marami na masakit. Di ba? hindi na biro yun. Kaya, tamang time, no? Tinatawagan tayo ng Panginoon as such as time as this, na meron tayong gagawin para sa Kanya. Okay? So, itong piniprepare ng Panginoon sa atin ay
timely para sa atin. God's blessing. Okay? Sabi sa 1 Corinthians 29, King James Version, but as it is written, eyes have not seen, or ears have not heard, nor entered into the heart of man the things God has prepared for those who love Him. God's blessing. Wala pa raw nakarinig, hindi mo hindi mo mag-grasp, no? Kung ano yung prepare ng Panginoon. Pero ang nag-struck dito sa akin ito. Ang sabi, the things which God has prepared for those. Ano yun? Magpre-prepare pa lang siya? O at tapos na? Tapos na. Okay? God have prepared. Ibig sabihin, nandun na yun. Okay? Ang blessing ng Panginoon, nandyan na. Okay? So, ang point, ang sinasabi ng Bible, i-position ninyo yung sarili ninyo upang yung blessing ay mas pa sa inyo. Okay? Si Abraham, nung kinausap ng Panginoon, sabi sa kanya, I am your exceeding great reward. Ang sagot ni Abraham, Lord, wala akong anak. Hindi ba malayo ang sagot ni Abraham? Sabi niya, Lord, wala akong anak. Naintindihan niya na pag binless siya ng Panginoon, sabi ni Abraham sa sarili niya, nasa edad ako na nasa kalahati na ako ng buhay ko, hindi ko na mauubos yung binigay mo sa akin ngayon. Magbe-bless ka pa sa akin ulit, kanino pupunta yun? Di ba? Tayo, kailangan natin maintindihan. Di ba, pag binabasa natin ang Bible, pag promise ng Panginoon, di ba, palagi ang sinasabi ng Diyos, obedience have their rewards. God will bless us. Our children, children's children to the 4th and 5th generation. Okay? Bakit ganon? Kasi ang blessing na pinag-uusapan ng Diyos ay hindi mo kaya, mamatay ka na, hindi mo kaya ubusin yung binibigay sa iyo ng Diyos. Aapaw yun sa anak mo, sa anak ng anak mo, at susunod pa. Ganon gustong i-bless tayo ng Panginoon. Okay? Kaya tanggalin na natin yung mentality na ang blessing ng Diyos ay yung maginhawa ka lang sa buhay na to. Hindi yun. Kaya nga si Abraham nagsabi kaagad paano Lord, wala akong anak? Alam niya kasi ang sinasabi niya, yung blessing pa lang na binigay mo sa akin, hindi ko na kaya ubusin. Ibe-bless mo pa ako, saan mapupunta yun? Wala akong anak, sabi niya. Naintindihan niya na ang blessing na pinag-uusapan nila ng Panginoon ay sobra, kaya nga sinasabi ng Bible, siksik, liglig, at umahapaw. No, hindi mo kayang hindi mo kayang i-contain. Lalo na sa generation mo lang. So, hanggang ngayon, yun sinabi niya kay Abraham na exceeding great reward, hanggang ngayon, pag pumunta ka sa New York, pumunta ka sa Manhattan, pumunta ka ng mga CEOs ng mga malalaking kumpanya, ay Jewish descendants. Maniwala ka man o hindi, hanggang ngayon, ginagastos pa rin nila yung pinramis kay Abraham. Nakuha ba ninyo? Hindi. Hanggang ngayon, yung blessing na binuhos niya kay Abraham, hanggang ngayon, sila yung mga mayayaman talaga doon. Okay? Pag tinignan mo yung mga mayayaman talaga, marami doon Jewish descendants, mga Jews, mga descendant ni Abraham. Sila, ang hanggang ngayon, ginagastos pa nila yung binigay kay Abraham.
Ganon ang blessing ng Panginoon. Huwag natin nililimit kasi natin ang Panginoon doon sa kaya lang nating maintindihan. Romans 12. Do not be conformed to this world, be transformed by the renewing of your mind, that you may be prove what is good and acceptable and perfect will of God. Ang kailangan daw sa atin, baguhin natin ang ating pag-iisip. Ang sabi ng Bible, as the man thinks in his heart, so is he. Yung kung paano ka mag-isip, yun ka. So baguhin daw natin ang pag-iisip natin. Ang tunay na susi ng blessing ay obedience. Okay? Obedience is the key to blessing. Ang pagbibigay natin ay parte ng obedience natin sa Panginoon. Ang pagsunod natin sa Kanya, yun yung susi talaga sa blessing na binibigay sa atin ng Panginoon. Obedience. In all areas of our lives. Kasi ang blessing ay all areas din ng buhay natin. Hindi lang pera ang pinag-uusapan. The use of our gifts and talents for the glory of God. Diba? Isa yan sa mga blessings na binigay sa iyo ng Panginoon. Paano? Ang gift kasi na binigay sa atin ng Panginoon, o talent na binigay sa atin ng Panginoon, pag hindi natin ginamit yan for the Lord, o hindi mo siya actually ginagamit, o pinapolish, o dinedevelop, hanggang gift lang siya. Hanggang gift lang siya. Hindi siya magiging kung si Jordan, hindi siya kumuha ng bola at hindi siya nag-basketball. Wala yon. Yung gift niya, yun lang yon. Pero, nag-ano siya talagang ginawa niya the best na pwede niyang gawin doon sa gift niya sa basketball. So, talagang yung gift at talent natin sa Panginoon, lahat tayo meron. Kung hindi natin gagamitin yon, gift lang talaga yon. Our responsibility and commitment. Meron sa buhay natin, minsan estudyante ka. Ano yung responsibilidad mo bilang estudyante? Di ba? Nagtatrabaho ka. Ano yung responsibilidad mo bilang empleyado? Kung meron kang sariling negosyo, ano yung responsibilidad mo doon? I-offer natin yun sa Panginoon. Kasi doon tayo binibless ng Panginoon. Mentoring. Ang mentoring, simply put, tinuturuan mo yung isang tao na gayahin mo ako. Ganon. Mentoring. So, itong groupings natin, parang ganon din mentoring. Tinuturuan mo na lumago, no? Spiritually. Stewardship. Kung ano meron ka ngayon, hindi kailangan milyon. Hindi kailangan milyon. Kung ano yung meron ka ngayon, anong ginagawa mo doon for the glory of God? Stewardship, lahat ng, alam natin, na lahat ng meron tayo ngayon ay galing sa Panginoon. Wala tayong doon. Lahat yan, binigay sa atin ng Panginoon. Giving is for lovers only. Okay? Ang giving kasi, ang verse dito ay alam na natin. John 3:16. Marami nagsasabi na ito yung ginagamit sa evangelism, ginagamit sa salvation. Totoo naman yon. Pero ang heart ng giving nandito. For God, the infinite one, so to the infinite love, the world, the infinite confusion, and gave the infinite gift
Jesus Christ for us, that who believe in Jesus should not perish but have the infinite life, fulfilled life. Okay? Ang Diyos so loved the world that He dance? Hindi. That He shout? Hindi. That He gave. Di ba? May correlation yung love at saka giving. Kasi, ang love prompts you to give. Be a channel of blessing. A vessel that God can use to flow His blessing to others. Parang ginawa niya kay Abraham. Sabi niya, through you, all the nations of the world will be blessed. It's a point in earth na pwede niya ibuhos ang biyaya niya para maraming makikinabang. Ganon din tayo. To be a vessel that God can use for mas marami pa makikinabang. Salvation, accidentally, is used in the Bible as redemption. Ang redemption is a financial word. Ang sabi, buy back. Ang meaning ng redemption is buy back. Ang Diyos ay binili tayo ulit. Sa una-una, tayo ay kinirate ng Panginoon. Okay? Sa Kanya tayo. Pero nahulog tayo sa kasalanan. Okay? Ngayon, sa redemption, salvation ng tao, ang Diyos ay binili niya tayo ulit. But not with money. Di ba ang sabi ng Bible? With the precious blood of Jesus Christ. Don't you know that you are bought with a price? Sabi ng Bible. And the Holy Spirit is a down payment for the purchased possession. Ang titulo, nasa Diyos na dahil binili na niya. Tayo ay hindi na sarili natin. We are God's sons and daughter. Dahil binili niya tayo. Si Kristo, nung sa krus, ginagawa niya yung purchase ng katawan. Kailangan niyang gawin yung mamatay doon sa krus para lang tayo ay maligtas. So, ang Holy Spirit na binigay sa atin ay down payment na tayo ay mapupunta sa langit dahil binili tayo ng Diyos. Tayo lahat ay pag-aari na ng Diyos. Siya na yung may control. Siya yung Lord, siya yung King natin lahat. So, tayo lahat ay in debt sa Panginoon. Ang sabi dito, God is a lover. Minsan pag naririnig natin lover, ang ano natin sex, no? Pero yun ang turo kasi ng mundo. Ang Diyos ay mahal na mahal tayo, kaya nagbigay siya. Nagbigay siya. Siya yung talagang nag-reach out sa atin. Okay? If you love someone, it's impossible not to give. Love compels you to give. Kahit yung pagluto ng mga nanay ng ulam, na kahit mahirap, hindi yun ang gift niya, pero talagang may pagmamahal, no? Kahit yung walang ano talagang ang pagmahal mo yung isang tao, sino dito na mahal niya yung tao, pero hindi niya bibigyan ng kahit ano? Meron ba ganon?
Hindi pwede, di ba? Pag mahal na mahal mo tao, gusto mo siyang i-please. Gusto mo siyang i-please. Hindi pwedeng, hindi pwedeng wala kang ibibigay. Sa pagbibigay, may dalawang motive. No? Merong love that gives, and the lust that gets. Explain ko yung lust. Lust, sex din ulit, no? Pero hindi naman talaga sex ang lust eh. Ang lust is parang, ano bang ibang word? Envy. No? Lust is, gusto mo yung binibigay ng Panginoon, yung things na gusto ng Panginoon, yun ang gusto mo. Pero ang Diyos, hindi mo mahal. Yun yung lust. Ganito. Ang sabi ang lust kasi pati yung love, pareho eh. Ganito. Dalawang tao na nag-iibigan at saka dalawa nung lust, no? Parehong ginagawa. Parehong nagde-date, parehong mag-aasawa yon, pero ang marriage built in lust, pagdating ng panahon na nawala na yung lust relationship, napuputol na yung marriage. Kasi it doesn't last forever. Ang lust kasi nahihinto. Wala na eh. Hindi na. It doesn't give anymore. Kasi kumukuha lang siya. Sa giving, ganun din. Dalawang tao, parehong magbibigay sa Panginoon, di ba? Parehong pinag-pray, pero yung isa, sabi niya, Lord, tulungan mo ako. Magbibigay ako, tulungan mo ako dahil meron akong interview sa Thursday. Sana makuha ko yung interview. Ang isa, Lord, ito yung offering ko, may trabaho o wala. Mahal na mahal ko kayo. Parehong ginawa ng dalawa, pero dahil iba yung motive ng dalawa, iba yung rewards ng tigisan nila. Di ba? So, pero Laster, wala naman sa atin yan dito. No? Wala yan. Wala dito yan. Yun kasi ang dapat talaga ang motive ng puso. Pareho lang ang outward appearance, pero ang motive, iba. Actually, yung footnote lang dito yung judgment seat of Christ. Ang judgment seat of Christ ay lahat tayong mga Kristiyano ay haharap sa Diyos, hindi dahil sa kasalanan o sa ligtas na tayo doon. Haharap tayo sa Diyos dahil sa motive ng kung ano natin, ano yung ginawa natin. Ano yung motibo? Bakit mong ginawa yon? Sabi nga sa Bible, some build gold, hay, stone, di ba? Kung ano yung motibo mo, makikita at makikita ng Diyos because God sees our heart. Nakikita niya kung ano talaga yung motibo natin. God's original plan is in the garden. Kung gusto talaga natin maintindihan yung talagang original plan ng Diyos, it's in the garden. Nung ginawa niya yung garden, ang sabi niya kay Adam, lahat ng puno, ng prutas dito, pwede mong kainin. Isa lang ang hindi mo pwedeng kainin. That is the tree of the knowledge of good and evil. That's God's portion. Ang Diyos, siya nag-design ng garden na yun para kay Adam. Yun talagang original design. Ang original design niya, Adam would need nothing. Okay? Kaya nga, God will supply all our needs. Hindi mo kailangan ng kahit ano. Paggising mo sa umaga, nandyan na yun. Palaging may provision ang Panginoon sa lahat.
ng kailangan natin. Yun ang original niya. Nagkasala tayo. Nagbago ba yung original plan ng Panginoon? Hindi. Yun pa rin yung gusto niya sa atin. Yung perpetual blessing. Wala kang araw na magigising na wala kang kakainin, wala kang i-enjoy na lahat nandun na. Yun ang design ng Panginoon. At tayo, meron ding dinidesign ng Panginoon. What environment God designed for you that you are not living in it? Ano yung dinisign ng Panginoon para sa'yo na hindi mo pa ini-experience? Kailangan kasi ganito. Si Adam, dapat nafe-feel niya na karapat dapat ako dito sa garden. Di ba? The fish, diyan sila sa water, ang mga birds sa air, ako dito. Ito yung place of abundance ko sa garden. Dapat meron siyang mindset na talagang entitled siya doon sa lugar. Ganon din tayo. Tayo as children of God, tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos. Okay? Kung malayo yun sa isip mo ng mana, na dahil wala tayong imamana pa, tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos. Okay? Ang curse nga ng generations dito, ngayon, sa atin, ay dahil ang tatay mo nag-umpisa sa zero ulit, walang puhunan, walang nagtatrabaho. Tapos, nung namatay, ikaw, umpisa ka ulit sa zero, it's a curse. It's a curse. Kasi, ang blessing ng Panginoon is generational. From generation to generation, binibless niya. I-break na natin yung curse na yon. Okay? Hindi dapat ganun. Hindi dapat ganun. Kaya, hindi natin naiisip yung generational kasi tayo mismo, na-experience natin, nung nag-umpisa tayo, wala ulit. Wala nagbigay eh. Wala, hindi tayo yung, marami kasi sa atin na hindi talaga yung nag-start na marami na. Okay? Talagang umpisa ka ulit. Tayo na may mga anak at magiging nakita natin na ayaw natin maranasan ng mga anak natin yon. Kailangan nilang maranasan yung meron na. Ang problema lang, kailangan alam nila gamitin yung pera or yung resources o yung blessing na binibigay ng Panginoon para hindi yung mawala. Di ba? Kasi doon pumapasok ang stewardship ng blessing na binibigay ng Panginoon. Kasi ganito, minsan kasi nung early part ng ating Christian life, ang naririnig lang natin, pag nagbigay ka, ibe-bless ka ng Panginoon at hinihintay mo yung blessing, Lord, nasaan na? Hindi tinuro sa atin yung buong economy ng Diyos na ang Diyos nagtuturo ng investment. Di ba nung sa tatlo na binigay niya ng talent? Di ba? Investment ang tinuturo niya. Sabi niya, nasaan yung kita ninyo? Hindi niya sinasabi, nasaan yung tinago ninyo? Hindi, kinurse nga niya yung nagtago lang eh. Sabi niya, lazy servant, kung nilagay mo yan sa bangko, may interest pa yan. Ang tinuturo ng Biblia, investment. Okay? Hindi ka nagtatrabaho at gagastusin mo yung tinrabaho mo. Bale, ano yun eh, magiging, pag malakas ka pang gumastos at marami pang magandang gusto mong bilhin, magiging negative pa yon. Malamang negative pa yon. Kaya,
ang tinuturo talaga ng Bible is investment. Matuto kang mag-save, matuto kang mag-invest, matuto kang gamitin lahat ng resources na binibigay sa iyo sa ating mga nagtatrabaho. Okay? Tingnan mo, ang malaking nakukuha mo, yung talagang blessing, hindi mo tinabuhan, hindi ka nagtrabaho doon. Ang sweldo mo, yun lang yun. Pag meron malaki na dumating, hindi mo tinrabaho yun. Ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ang nagbubukas ng mga opportunities, mga tao, mga nagbibigay o nag-ano ng opportunity sa iyo. Kaya talagang ang Diyos gumagamit siya ng tao para ma-bless ka. At ikaw ginagamit ka para maging blessing sa iba. Ito yung sa Malakay. May promise ang Panginoon sa tithes. Sa tithes. Obedience. Sabi niya, I will open the windows of heaven. Ang nagbubukas ng pinto ng langit ay obedience. Okay? Anong example? Si Christ. Nung binabtay si Christ, nagbukas ang langit? Nagbukas. Obedience. Sabi nga ni John the Baptist, hindi ako dapat magbabtay sa iyo, ikaw dapat magbabtay sa akin. Sabi niya, hindi. Gawin mo. Gawin mo to. Dahil it's obedience. Sumusunod si Kristo sa Ama. Bumukas ang langit. Nung sumunod si Stephen, nung pinapatay na siya, hindi siya nag-wave sa faith niya. Nagbukas ang langit. Obedience. Hindi sa sigaw natin, hindi sa prayer natin nagbubukas ang langit. Obedience ang susi para magbukas ang langit. Okay? Ang Diyos nagre-reward talaga yan sa obedience natin. Open windows. Tinignan ko pa nga kung talagang windows o window lang Windows. Ibig sabihin, ang daming bubuksan ng Diyos. Opportunities. Investments. Mga blessing na hindi mo ina-expect darating sa buhay mo. Provisions. Number 2. I will pour. Buhos. Hindi bigay. Buhos. Sa mga tither, okay, minsan natin na, Lord, kailangan nating tama ang motive. Okay? Tama ang motive. Kung mahal na mahal talaga natin ang Panginoon ang magbibigay ng blessing sa atin. Hindi yun pera lang, hindi yun buo, health, wealth, lahat. Pati yung favor natin sa mga trabaho. Lahat tayo naka-experience nun. Okay? Favor ng Panginoon. So, ang Panginoon na magbibigay ng provision. Number 3, abundance. Ito yung sinasabi ko. There shall not be room enough to receive it. Hindi sapat yung buhay mo ngayon para ubusin yung binibigay sa iyo ng Panginoon. Kung hindi mo pa nararanasan, gawin mo yung sinasabi ng Diyos. Kasi siya nangako. Pag siya yung nangako, sabi nga ng Diyos dito sa Malakay 3, prove me in this. Di ba? Subukan mo ako. Kaya ang kailangan dito, maging faithful tayo. No? Hindi dahil gusto natin yung blessing na darating, kundi mahal natin ang Panginoon. Ibigay natin
At ang pangako ng Panginoon ay abundance. No? Abundance. Number 4, protection. I will rebuke your devourer for your sake. Minsan, nararanasan natin, parang butas yung bulsa. No? Palaging ubos, palaging nagkakasakit pa na parang wala tayong nasisave. No? Ito ay isang pangako din ng Diyos. Siya yung mag-re-rebuke sa devourer. May control ang Diyos doon. Okay? May control siya doon. At pangako niya yon. Rebuke the devourer. Number 5, season. Neither shall your vine fast her fruit before its season. Minsan kasi nagmamadali tayo. It's God's way of teaching us to wait. Kailangan natin alamin yung panahon ng Diyos. Minsan tayo yung nagmamadali. Kaya hindi pa season, gusto natin mabunga na. Okay? And prestige. Nation shall call you blessed. Sabi ng Diyos, ibe-bless kita na hindi mo maitatago yung blessing. Malalaman nila na bine-bless kita. Ibe-bless kita na hanggang susunod na henerasyon, makikinabang doon sa blessing na binigay ko sa iyo. Ang Panginoon is, yun talaga ang heart niya para sa mga anak niya. Okay? Walang shortcut diyan. Walang shortcut. Ang talagang tama diyan ay pagmamahal sa Diyos. Yun talaga ang niyan. Conclusion. We have seen from the Bible God's original plan for us and our children and our children's children is to bless us. Yun talaga yung sinabi ng Bible. Okay? Huwag na nating pagdudahan. No? It is our responsibility to love God and do our part. Meron tayong parte. Meron tayong dapat gagawin. To be a blessing, God designed us to be. Pag iniisip natin yung blessing ay tayo lang makikinabang, hindi ka nakakausapin ng Diyos. Kasi ang gusto niyang blessing, yung hanggang sa susunod na henerasyon, yun yung piniprepare niya. Yun yung handa na. God has prepared. Yun eh. Kaso lang, hindi niya maibigay sa atin dahil hindi tayo prepared. Wala tayo sa posisyon. Wala, yung heart natin, mali. Yung motive natin, mali. Yung pananaw natin, mali. Ang iniisip natin, ito lang, yung kakaroon lang ako ng bahay at kotse, okay na yun. Paano, may isang negosyo, dalawang negosyo, okay na yun. Hindi yun. Kailangan yung susunod na henerasyon, sobra pa rin. Yun yung gustong ibigay sa iyo ng Panginoon. At marami makikinabang, hindi lang ikaw. Di ba kay Abraham, all the nation of the world will be blessed through you. Talagang ganun ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya nga, sabi ng Bible, tayo yung head, not yung tail. Hindi kasi natin masyado maintindihan yung kasi ang Diyos, talagang, ang gusto niya yung talagang ibubuhos niya talaga. Kaso lang, kailangan tama ang posisyon natin. Tama ang puso, tama yung pag-ibig natin sa Panginoon. At with all my heart, I believe, gagamitin tayo ng Diyos para mai-bless yung ibang tao through us. At makita na talagang ang Diyos natin ay
the great God, the powerful Creator. Ang sobra-sobra na kaya gawin ng Diyos. Alam, yung isang segundo ng sun, power na ginagawa ng sun, ay gagamitin na natin for the whole year. Sobra-sobra ang power ng pwedeng gawin ng Diyos. Lalo na sa buhay natin, kung tama lang ang puso natin. Let's pray. Lord, maraming po salamat, O Lord God. Sa oras na ito, naintindihan namin, Lord, nga ang blessing, Lord, na gusto ninyong ibuhos sa amin, Lord, ay sobra, Lord. Sobrang siksik, liglig, at umaapaw, O Lord God. Alam namin, Lord, na nahandahan na ninyo to. Lord, tulungan ninyo kami. Ihanda ang aming sarili, O Lord God. Na maayos, O Lord God, ang aming heart, ang aming motives, ang aming relasyon sa inyo, O Lord God. Ang aming pag-ibig sa inyo at pag-ibig sa mga tao na dinadala ninyo, Lord, sa amin. Alam namin, Lord, kailangan nila si Kristo, Lord God, na salvation is found in just one name. It's in the name of Jesus, O Lord. Maraming salamat, O Lord God. Kayo, Lord, ang nagbayad, lahat na ito, Lord God. Kayo, Lord, ang nag-provide, at kayo, Lord, ang naghahanda na i-bless kami, O Lord God, beyond that we could imagine or think. Ngayon pa lang, Lord God, nagre-receive na kami, Lord God, lahat ng blessing, O Lord God, and we bind, O Lord God, the curses, generation curses, O Lord God, na na-experience sa mga kapatid kong ito, Lord God. Lord, tanggalin ninyo, Lord God, by the power of your Spirit and your blood, O Lord. Let your blessing flow dito sa congregation na ito. Dito sa church namin. Thank you, O Lord God. Ngayon pa lang, Lord, nagpapasalamat na kami. Believing and receiving lahat ng hinanda ninyo, Lord, para sa amin. Maraming salamat, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.